Good morning po muli sa bawat isa. Ngayon naman po, good morning po muli sa bawat isa. At sa oras pong ito, dadako na po tayo sa ating exhortation at palakpakan po natin ang maghahayag ng salita ng ating Panginoon sa buhay ng ating Brother Manny Cruz. Good morning po, Brother Manny Cruz. Good morning, Sister In. Magandang umaga po sa bawat isa. At maraming salamat po sa privilege na binigay po sa akin ng leaders and workers kasama si Pastor Jerome, Pastor Neo, magandang umaga, Pastor Robert Torda. Magandang umaga po sa lahat po. Tayo po ay nasa ikapitong kagbahagi ng salita ng Diyos about sa prayer and fasting po natin na kung saan ay ang sinasabi po sa John chapter 7 verse 37 to 39, the Holy Spirit as rivers of living water. Yan po. At natunghayan po natin ang iba't ibang galaw, iba't ibang karakteristik ng Holy Spirit. Tinuro po ni Sister Bunny about sa dove, yung kalapati pong tinatawag. Si Brother Bernard about sa oil. Si Sister Joanna about sa fire, sa fire. Tapos po kahapon si Pastora Jeline about sa wind. So ngayon po, ang ituturo po natin ang characteristic ng Holy Spirit about the living water. So maraming maraming characteristic, pero iisa lang din po ang galaw po nito. No? Kung nakita po natin dito, sabi po rito sa John chapter 7 verse 37 to 39 ESV, sabi dito, on the last day, sabi rito, on the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and cried out. Ito po yung panahon ng Pentecost, no? Na kung saan ay, sabi rito, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. In 39, now, this he said about the Spirit whom those who believe in him were to receive. For as yet, the Spirit had not been given because Jesus was not yet glorified. Tayo po manalangin, kagalang-galang at minamahal kong Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Salamat, Panginoon, sa umagang kay ganda na kung saan kami ay nasumpungan at nagising, Lord God, dahil sa iyong biyaya. Lord God, ako, Panginoon, nagagamitin mo. Bigyan mo po ako ng anointing na nagmumula lamang sa iyo. Anoint my lips, my knowledge, Lord God, na aking napag-aralan, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God. At panalangin ko sa 59 participant, Lord God, sa umagang ito, Lord God, let the spirit of understanding be upon them. At naniniwala ako, Lord God, the Holy Spirit spoke to them. In the name of Jesus, amen and amen. Praise God. So, nakita po natin dito sa chapter 7, about sa John, verse 37 to 39 ESV po, na kung saan ang una pong ginawa ni Jesus Christ, isa po sa mga sinasabi po dito, si Jesus Christ ay came to offer himself as the drink to satisfy our deep spiritual thirst. Malinaw po na hindi lang maibsan yung ating pagkauhaw, kundi magkaroon ng malalim na pagkauhaw, malalim na relasyon sa Diyos, at kaya po siya na pumunta para ibigay sa atin yung kanyang tinatawag na Holy Spirit. Pangalawa po, Jesus came to give us the Holy Spirit as the living water that will fill us up to overflowing. Maganda po na the Holy Spirit na kung saan nag-uumapaw yung kanyang kapangyarihan para sa atin upang tayo ay masatisfied. Lahat po yan ay masasatisfied. Katulad po ng mga mananakbo, lahat po ng mga runner, mga athlete, kailangan po ng tubig. Even tayo po lahat, sa 61 participants, yes, Lord God, thank you, nadadagdagan po kami sa umagang ito. Naniniwala tayo na ang body po natin, yung katawan natin, ay composed ng maraming tubig.
si Brother Manny ay kailangan ay uminom araw-araw ng tubig sapagkat siya ay nade-dehydrate. At sa kanyang sakit karamdaman, kailangan kasi lagi siyang umiinom ng tubig, kundi siya ay made-dehydrate. Tulad din po ng mga tao na nagtatrabaho, tumatakbo ang runner, tulad po ng nagba-basketball, o may mga trabaho sa labas, construction, about nakababad sa init, kailangan po nila ng tubig. Pero nalaman po natin, ito po ay panandalian lang na pamatid-uhaw, yung pag-inom po natin ng tubig. Unlike po ang ating Panginoon, isa-satisfied po tayo. Ibig sabihin ito, overflow, ibibigay niya sa atin yung satisfaction, makukomfort po ang bawat isa. Next slide, please. All the symbols of the Holy Spirit are meant for us to understand the works of the Holy Spirit in our lives. Malino po na maraming symbols ang Holy Spirit at ito ay pinatunayan sa mga nakarang araw na meron dove, ibig sabihin yung kalapate, merong oil, meron pong fire, meron pong wind, at ngayon ay living water or parang sa ilog. Naniniwala ako na ang lahat ay marami ay nakakita ng ilog. Amen. At iba ay nakapaligo pa. Noong medyo bata-bata po ako, sapagkat ako po ay dumaki sa lugar ng Nabotas, at alam naman natin yung pagitan po ng Nabotas at Malabon, ilog po yan. At sa bandang pulo ng may mababaw na lugar po doon, ay pagitan po ng nagdudugtong ang dagat at ang ilog. Nakita po natin ngayon ang ano ba ang itsura ngayon ng Malabon at ang Nabotas, yung sa tulay, yung pagitan po nila, masyadong polluted. Noong panahon po na yun, nakakapaligo pa ho kami, nakakuha pa kami ng mga shell po ron. Malinaw pa ang tubig, nakakapaligo po kami. At nararamdaman ko, ang tubig doon ay stagnant, hindi siya running na talagang continuous, hindi tulad po ng Lilo Laguna, ng Angat Dam. Alam ko, iba ay nakapaligo na dyan. Ang tubig dyan ay talagang dumadaos-dos, talagang rumaragasa. At malalaman po natin na kung saan ay sa pagligo po natin ay naiibsan ang ating init sa katawan. Marahil ay pag summer tayo ay napaligo dyan, ay tapos tayo ay nag-outing. At naiibsan po ang init sa ating katawan. Sabi po rito, when we remove all the restriction of the Holy Spirit and allow Him to move freely, He causes miraculous things to take place. Yes po, at naniniwala po ako, lahat po ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa ating Holy Spirit, sapagkat alam naman natin, very sensitive po ang Holy Spirit. Ayaw niya ng distraction. Ayaw niya rin ng tulad po ng isang kwarto na mausok, mabaho. Hindi po siya basta-basta papasok pag ang papasukan niya ay ganung klase. Wala rin po pinagkaiba sa ating katawan po yan. Pag ang katawan po natin ay makasalanan, gumagawa tayo ng hindi kaaya-aya sa ating Panginoon, polluted ang ating puso, polluted ang ating katawan, hindi po basta-basta mananahan ang banal na Espiritu sa ating buhay. So nakikita po natin dito, ang Holy Spirit po, nakita po dito, ay very sensitive. Napaka-sensitibo po niya. At ayaw niya ng distraction. Yan po yung mga bagay na ayaw ng distraction ng Holy Spirit. Naranasan nyo na ba yung nung time na kayo ay nagpe-pray, tapos nakatabi nyo ang kayong cellphone at nag-ring? Di ba? Yung time na puspos ka, madi-distract ang iyong pananampalataya, ang iyong pagpe-pray. Nararanasan po natin na nawawala. Nagkakaroon tayo ng dry. Ibig sabihin ito, dryness. No? Sabi rito ay ating tignan sa next slide please. Have you ever felt spiritual dry, disconnected, or stagnant in our faith? Sabi rito. Yes, marami po sa atin ay nakaranas ng spiritual dryness, disconnected, and stagnant in faith journey. Marahil ay
naitanong din natin, may time na nung first love po natin si Jesus Christ, nung tinanggap po natin ating Panginoon, ay in love na in love tayo. Gusto mo lagi ka magbabasa, gusto mo marinig ka lagi ng praise and worship, at gusto mo laging pinag-uusapan nyo about Word of God. Pero dumaan ang mga time na habang panahon na at ilang years ka naman nanampalataya, bakit nararanasan po natin yung salitang spiritual dryness? Yan po, spiritual dryness, naging stagnant na tayo sa ating mga faith. May mga time na wag naman sana ma-disconnect tayo. So, salamat po sa Lord at may 67 participant po tayo. Praise the Lord. So, nakita po natin dito, minsan natanong ko yan sa leader ko sa lugar ng Taiwan, sabi ko, bakit nung bago-bago kong Kristiyano, bakit ka ako, nung una na naranasan kong ma-in love sa ating Panginoon, ang init-init ko, bakit ngayon, kako parang namamatay. Sabi ko gano'n. Pero sabi niya, continue ka na nananampalataya. Continue ka na nanalangin. Yes, pag nanalangin ako, minsan, parang baliwala lang. Sabi niya, mapalad ka. Paano ako naging mapalad? Sabi ko, paano ako naging mapalad? Hindi ko nga maramdaman ng Holy Spirit ngayon. Sabi ko gano'n. But you continue to pray. You still believe. Sabing ganon. Yes, sabing ganon. Mapalad ka, sabi sa akin ng leader ko. Bakit? Kahit di mo nararamdaman, kahit di mo tawag dito, kahit na hindi mo nakikita, you still follow. Sabi niya, you still follow. You still continue what the Holy Spirit spoke to you. Sabing ganon. Kaya mapalad ka. Kaya nga, mapalad tayo sapagkat kahit na may mga time na may mga problema tayo, nakakaranas tayo ng spiritual dryness at na-disconnect, may mga time, huwag naman sana, at naging stagnant ang ating pananampalataya, we continue believing, we continue na we pray, we continue to ask sapagkat alam natin ng Holy Spirit ang tutugon sa bawat ginagawa natin dito sa mundo na ito. Wala namang ibang tao na pwede magpayo ng tama sa atin. Although may mga tao, may mga leaders of the church, pero ang advice ng Holy Spirit ay kakaiba. Ako naranasan ko to nung time na bago pumasok ang January 1. May mga tao ako narinig ng they are noong 2025, sabi ng mga iba, remarkable breakthroughs. Yan ang declaration na 2025, sabi ganoon, nakaranas ako ng breakthroughs, nakaranas akong revival. Tapos nung pagpasok ng January 1, sabi ko, Lord, hindi pa ako nakakaranas ng breakthroughs. My sickness and diseases, my family. Sabi kong ganoon. Paano ba, Lord, breakthroughs? Sabi niya ganoon. So, narinig ko uli si pastor, sabihin ganoon. May mga testimonya siya, tapos may binanggit siyang isang pangalan ng kapatid natin na inoperahan, at ito'y gumaling, at mga nag-testify noong December po. Nakita po natin yan. So, sabi ko, Lord, bakit hindi pa ako nakaranas ng breakthroughs? Sabi ganoon. Sabi ko, hindi pa ako nakaranas ng miracles. Nirebuke immediately nung January 1, early in the morning, nung nagpapahayag na si Pastor Jerome, sabi sa akin, ikaw naman, Brother Manny, sabi ganun, the Holy Spirit spoke to me, malinaw na malinaw. Hindi mo namalayan, nakatawid ka ng 2026. Yung mga sakit karamdaman mo, inilusot ka ng Lord. Yung miracles, masyado ka naging busy, naging abala ka sa kakaisip mo ng breakthroughs. Pero hindi mo naintindihan, noong October, di ba nagbakasyon ka ng 7 months, hindi ka nga nagpaalam ka kay Sister Monet para hindi ka makapag-live group kasi nagpapagaling ka pa, nagpapa-therapy ka pa. Sabing ganon, di ba noong October nakabalik ka na sa live group mo? Immediately sabi ko, Lord, sorry. Sapagkat hindi ko namalayan, naging abala ako sa mga miracles. Tapos yung asawa mo nagkaroon ng trabaho. Di ba? Hindi ba breakthroughs yun?
Nakatawid ka nga ng 2026, tapos ngayon, binigyan ka pa ng blessing ng Lord. Sa hinahawakan mong zone, sabi mo, di ba, nagmamakaawa ka na sa akin, sabi yung ganun, bigyan mo ako ng life group leader kasi nga doon sa zone 10, kulang na kulang ako ng life group leader. So, unlike doon kila Brother Bernard, sabi ko sa zone 11, ang daming life group leaders. Walang maibigay sa akin si Sister Monet. So immediately nag-message sa akin Ate Monet, sabi gano'n, may hahawak na sa 9th Avenue sa Barago family, sabi gano'n. Answer prayer ka. Then kinausap ako ni Sister Lena, sabi gano'n, hahawak na rin ako ng live group. Sabi ko, Lord, praise God. Sapagkat may sasalunod kasi ginagawa ko sa 4th Avenue, ina-alternate ko lang ang live group ko. Sa Barangay 119, Barangay 120, ginagawa po, alternate lang po. Sabi ko, nahihirapan ako, mabagal ang progress. Sabi ko gano'n, pag pa-absent ako. Sabi ko gano'n, Lord, sana this year ka ako, by January, magkaroon ako ng life group leader. Sabi ko gano'n, may makatuwang ako, may makatulong. Although may mga nakausap na ako, pero they are not ready. Sabi ko, yung merong puso na ready na talagang gagamitin ng kanilang buhay para sa salvation, para maging daluyan ng masaganang pagpapala. Kaya nga tuwan-tuwa ako nung that time na kinausap ako ni Sister Monet at naka-receive ako ng message. Sabi niya, Brother Manny, doon sa Barago family, meron ka ng life group leader sa buhay ni Sister Beng Calong. Tapos, Sister Lena naman, sabi niya, Daddy, pwede na ako. Sabi niya gano'n. At yung schedule ko medyo naayos na. At medyo na regular na rin ako through the prayers, no. So naniniwala ako na ito ay tuloy-tuloy na. Praise God. So nakita natin dito yung ginagawa po ng ating Panginoon sa ating buhay ay binabago niya ang lahat. Minsan may mga na-overthink tayo, minsan nag-overthink tayo, minsan pinangungunahan natin Holy Spirit. Hindi naman po pala tama yun. Minsan, namumblema ka, hindi naman dapat problemahin. Hayaan po natin ang galaw ng Holy Spirit, nanalangin ka na. Tapos, nagda-doubt ka pa. Kaya nga may mga time na yung naging stagnant ang ating faith. So nakita po natin dito, sabi po rito, there are good news, a river of living water is waiting to refresh, transform, empower you from the inside out. Sabi po rito, refresh, ibig sabihin, napagbabago. Ibig sabihin po, yung transform, pagbabago. Binabago niya ang ating pananaw, binabago niya ang ating buhay, tapos ini-empowered niya po, binibigyan niya tayo ng kapangyarihan. Amen. Minsan may mga narinig tayong mga testimony na pagpagaling sa mamagitan ng Holy Spirit, banal na Espiritu, pinagpipray niya lang, ginawa lang nila ang part, ginagawa lang nila ang part nila, at gumagaling ang mga tao. At marami na tayo nabasa sa Biblia na nagpagaling ang mga disipulo ng ating Panginoon. Amen. Sabi nila, this river is none other than the Holy Spirit, described through vivid metaphor. Yung sabi dito, yung mga talinghaga, yung script that reveal His life-giving nature. Nakita po natin dito, these rivers none other than the Holy Spirit. Yung mga tinatawag po na dove, water, oil, or wind, or tinatawag po na fire, ito po ay ang Holy Spirit. May mga time pa nga na yung tinatawag na dati, hindi pa tayo Kristiyano, yung nararamdaman natin, ibig sabihin, yung pagbukas mo ng rep, parang kinikilabutan ka, yung tawag dito, nakukonsensya ka. Nararanasan natin to minsan, na sabi natin, konsensya. It means the Holy Spirit spoke to us. Ngayon po, tayo ay naging Kristiyano na, nire-reveal ng Holy Spirit pag tayo ay nakagawa ng kasalanan, hindi tayo nakagawa, hindi natin napangiti ang Diyos, nire-remind tayo. At may mga time na may mga testing sa buhay natin, tayo ay binibigyan ng kaalaman
ng revelasyon, ano ang dapat nating gawin. Amen? So nakita po natin dito about sa mga talinghaga at yung tinatawag po na Holy Spirit. The Holy Spirit is like a river, powerful, like giving and constant moving. Alam ko po na ang Holy Spirit po ay may mga galaw. Minsan nararanasan nyo ang galaw ng Holy Spirit matulin, minsan mabagal. Tulad din po ng tubig po yan na sa ilog nakita po natin may mga tubig na stagnant, no? Nakita po natin yan, very stagnant lang ang galaw. Meron naman yung parang sa liliw o sa Angat Dam, matulin ang galaw, no? So nakita rin po natin dito, He is the river of God flowing in our lives. Amen. Nakita po natin dito, He is the river of God's flowing in our lives. Ibig sabihin nito, binibigay ng Diyos ang abundant life, binibigay ng Diyos ang continuous flow of God's blessings. Kaya marami po sa atin nakaranas, tayo po ay nakaranas ng abundant life, continuous flow of blessing. Minsan wala ka ng trabaho. Kaya nga nung time na Sister Lena, sabi ko ganun, 3 months, Lord, 3 months walang income, Sister Lena, sapagkat si Brother Manny ay wala nang income. Tapos may sakit karamdaman pa, nagbabayad ng bumibili ng gamot sa Mercury ng 7,500 a month. Sabi ko, saan kami kukuha, Lord? Then, hindi man lang ako pinagkulang ng Diyos, isang araw, 2 araw, continuous, tayo po ay nakakainom ng gamot. Yun po ang pinangako ng Diyos, abundant life, continuous flow of God's blessing. Ito po, He is the river of God's flowing in our lives. Kaya nga, nag-uumapaw ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga, abundant and continuous flow of God's blessing. Hindi niya hayaan ang mga anak niya ay magutom, mamumblema, sa kakainin natin araw-araw, yung mga bayarin natin, ang Diyos ay gumagawa ng kanyang paraan. Amen? Hayaan po natin ang Diyos, ang Holy Spirit ang gumawa ng paraan. May mga time na nire-rebuke tayo. Yes, tao tayo eh. May mga time na napangunatin natin ang Diyos, papangunahan natin Holy Spirit. Yes. Minsan nag-overthinking tayo. Yes. Pero alam natin, hoping na ang total dependent natin, nakasurrender tayo sa banal na Espiritu, sa galaw ng banal na Espiritu kay Jesus po. Amen? So sabi rito, the river brings life to dry places. Pero next slide please. So nakita po natin dito, no? Tulad po ng palayan, kailangan po ng patubig. Pag dumarating po ng El Nino, namamatay po ang mga palay po natin, mga pananim. So, Sister Lerna po ay may palayan sa lugar po ng Mindoro at ang kanilang magulang ay may maliit na taniman po ron, no? At naniniwala tayo na ang biyanan ko po ay nagpatayo ng irrigation na nagmumula sa bundok para tuloy-tuloy ang tubig para sa kanilang pananim. Kung makikita natin ay isa sa mga pinamagandang quality ang lugar ng Mindoro. Sabi po rito, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. Sabi rito, malinaw po yan, no? Na ang lahat po ng mga nauuhaw, hayaan pumunta at uminom kay Jesus Christ sapagkat alam natin, masasatisfied po tayong lahat. Jesus begin with a simple observation. People are thirsty, not just physical thirsty, but spiritual dehydrated. Nakita po natin dito, ang mga tao po ay nauuhaw. Uhaw na uhaw po sa spiritually. Noong time na hindi pa tayo nakakilala sa Diyos, kala natin okay na. Kala natin, pero nakakilala sa Diyos, kulang na kulang po tayo sa spiritual life.
yung makalangit na gawain, makalangit na attitude. Yan po ang mga kulang na kulang sa atin. Kaya nga nagkakaroon tayo ng emotional dryness. Yung napagod na po tayo. Pagod na po tayo. Minsan very emotionally na tayo. Konting problema, iyak ka na ng iyak. Konting problema, iniisip mo na o nag-overthinking tayo. Let God be God sa ating mga buhay. Malinaw po to, sabi rito, depleted. Yung nauubos na po tayo. Kumbaga sa ay wala ka ng tawag ito, dead end na. Sabi mo, sabi nga ng isang katang, God will make a way where there seems to be no way. He works His way, we cannot see. He will make a way for me. Yun po ang mga nangyayari sa mga buhay natin. Ay mga Kristiyano, sa 66 participants po, tayo po ay maraming testimonya about sa mga last minute. Kala natin, kumbaga sa chess ay checkmate na tayo. Pero gumagawa ng paraan ang Diyos. Amen. Hindi naman tayo pababayaan. Naniniwala ako ang Diyos ay punong-puno. Sabi nga sa langit, tayo ay para nasa CCTV, may CCTV ang Diyos. Nakikita niya lahat ang ating mga iyak, nakikita niya lahat ng narinig niyang ating mga daing, ang ating mga reklamo. In a perfect time, kakatagpuin ng Diyos ang bawat problema na meron tayo. Naniniwala ako, aayusin ng Diyos. Amen? Sabi ko nga, Lord, whatever may happen to me, magpapatuloy pa rin ako sa pagla-live group ko sa Port Avenue. Sapagkat pinatunayan mo na, pinakita mo na sa akin. Sabi ko, Lord, Remarkable Breakthroughs 2025. Anong gagawin ko, Lord? May nagsabi sa akin, mamahinga na ako. My situation, my sickness and disease, may sickness po. Sabi nga, hayaan mo nang alagaan ka ng pamilya mo. Sabi ko, okay. Sabi, magpapaalam na ako, Sister Monet. Pero that time na yon, immediately, pag uwi ko sa bahay, nireview ako ng God. Nakita mo si Apostol Pablo, sabi niya sa akin, gumaling ba siya nung naghahayag siya ng salita? Di ba? Hanggang sa kinamatayan niya, yung disease na meron siya. Sabi niya, Brother Manny, nung January 1, pinakita ko na sa iyo. Sabi niya sa akin. Nung January 1, may pinakita ang Diyos. Sabi niya, nalagpasan mo na ang 2026, malalagpasan mo pa ang 2027, and many more days and many more years mong malalagpasan ito. Naniniwala ako na ang Diyos ang kausap ko noong January 1, sapagkat nag-reveal siya, the Holy Spirit revealed to me na malalagpasan ko ang mga bagay na ito. Salamat sa mga tao na patuloy na nalangin sa akin, patuloy na kasuporta, at patuloy na naniniwala sa kakayahan ni Brother Manny. Naniniwala ako na ang Diyos ay patuloy na nakatunghay sa bawat isa sa atin. Kaya nga, pinapaalala ko sa inyo, this year, yung supernatural we declared, empowered the supernatural, naniniwala ko, gagawa ang Diyos at mag-testify tayo one day. Amen? Naniniwala ko ang bawat isa sa atin, sa 65 participants na meron tayo, magte-testify po ang bawat isa bago matapos ang taon kung ano ang ginawang supernatural ng Diyos sa bawat buhay natin. Naniniwala ko ang bawat isa ay gagabayan ng Holy Spirit. Amen? Sabi rito, the word drink, ibig sabihin, potiso sa Greek word, means to drink deeply, to consume. Ibig sabihin, to be completed, irrigated. Ibig sabihin ito, para hindi ka na mauhaw. Para tuloy-tuloy ang pag-inom, para tuloy-tuloy ka nang mabigyan ng inumin. Para meron ka ng patubig sa katawan mo. Ibig sabihin dito,
Jesus isn't offering a quick and cheap and temporary refreshment. He offering deep, satisfying irrigation of your past souls. Ibig sabihin ito, natutuyo. So nakita po natin dito, no, si Jesus Christ hindi po siya nag-o-offer ng panandalian. Makapagsip ka lang, makalago ka lang ng tubig. Hindi po siya nag-o-offer ng sandali na kung saan ito ay temporary na masatisfied ka. Ang gusto ng Diyos, deep and satisfying irrigation of your past soul. Ibig sabihin ito, masatisfied ang bawat mananampalataya, ang lahat ng mga lalapit, ang lahat ng tatanggap sa Kanya. Ibig sabihin ito, lahat tayo ay pagpapalain. Sabi rito, next slide please. Is anyone thirsty, let him come to me and drink out of your heart shall flow rivers living water. Jesus says, you don't just receive, you become a source. Amen. Ang bawat isa po sa atin ay nagiging source. Ibig sabihin, nagiging daluyan po tayo ng pagpapala. May mga tao po na sa life group po natin, for example, ito na po yung example, na kung saan napag-solwin tayo. Naniniwala tayo, pag tayo nagpe-pray, ginagamit tayo ng Diyos, napag-pray tayo para ipanalangin ng kanyang pamilya, ma-born again, or gumaling sa sakit karamdaman. Ang gagawin lang naman natin dito, we follow. Hindi man ikaw magpapagaling, the Holy Spirit will heal them. Kaya kung makikita natin, no, ng mga alagad ni Jesus Christ, yung time siya ay umakyat na sa langit, may isang pulube sa sinagog, sabing ganon, palimos, sabing ganon, sabi nila John, nila Peter, silver or gold, wala kami maibibigay sa iyo. Only Jesus. That time siya po ay gumaling at nakakita. Naniniwala tayo at nakalakad, no? May mga bagay na nakalakad, nakakita. How much more tayo? Sabi ko nga, yung miracles noon tsaka miracles ngayon ay the same. Ang patataasin lang natin ang ating pananampalataya and it's still effective sa ating mga mananampalataya. Kaya nga, wag po tayo mawawala ng pag-asa kung meron tayong sakit, karamdaman, may mga unanswered prayer tayo, long-standing prayer tayo. Wag po tayo mawawala ng pag-asa. Sabi ko nga, whatever may cause, Lord, sa buhay ko, still, maniniwala ako sa iyo. Still, ipagpapatuloy ko ang pinag-uutos mo sa akin. Pero na lang, kung di na ako nakakalakad. Ang sakit karamdaman ni Brother Manny ay katulad ng lola ko, katulad ng nanay ko. Sabi ko nga, ang dami-dami yung papamana sa akin, ito pa. Sabi ko nga sa Lord, darating ba Lord na yung nangyari sa lola ko tsaka sa nanay ko na hindi na sila makalakad? Mangyayari ba sa akin? Sabi ko, hindi ko hihintayin na hindi na ako malakad. Sabi ko nga sa live group ko, hindi ko hihintayin na hindi ako makalakad, hindi kayo ma-born again, or hindi kayo makakilala. Sabi kong gano'n, gagawin ko, mag-double time ako, at pupunta ako dyan sa lugar ninyo, at ang buong pamilya nyo ay masolwin ko. Ang pamilya mo, sabi ko, hindi ako naniniwala sa dikta ng kaaway. Hindi ako naniniwala ako sa sinabi ng Diyos, sa sinabi ng Holy Spirit sa akin, na magpatuloy ako. Whatever may cause, whatever may happen, hindi man tanggalin ng Diyos ang aking sakit karamdaman, but I still believe na magpapatuloy ako at gagamitin ako ng Diyos through salvation sa ibang tao. Amen? Gagamitin ako para mahiyag ang pagpapala, maihayag ang kaligtasan sa kanilang mga buhay. Kaya natutuwa nga ako, may isang pamilya doon sa Barangay 120 na dati ay hindi sila umaattend sa church. Yung anak nga nila ay nag-commit na sa music. Ito po yung De Leon family. Sabi ko kung ganun, ngayon pa ba ako hihinto? May naniwala, may nanampalataya. Sabi kong ganun, my physical body is weak, pero yung spirit ko
buhay na buhay. Yung aking pag-iisip ay nabubuhay pa. Sabi kong ganun, why not hindi ako magpatuloy sa mga gantong gawain? Amen? So nakita natin dito, the Greek word to flow is reo, which picture a mighty rushing stream. Ibig sabihin ito, batis po. Yung rumaragasang batis, yung matulin po ang daloy. So full of overflow, it banks. Ibig sabihin dito, yung mga pagpapala natin ay nag-overflow. Ibig sabihin dito, once the Holy Spirit we accept Jesus, yung mga pagpapala sa buhay po natin, ito po ay sagana. Naniniwala ko lahat ng mananampalataya, lahat ng naniniwala kay Jesus Christ, the Holy Spirit ay po sumama na sa kanila, nandito na sa atin. Ang gagawin na lang natin, we need to keep at hindi siya masaktan sa buhay po natin. Hindi siya masaktan, hindi tayo makagawa ng mali. Amen? So, living water means water that is alive. Amen? Ibig sabihin ito, masigla, vibrant, yung vibrant, teeming, masagana, with life, hindi po siya stagnant and not polluted. Marahil ay nakakita na tayo ng polluted na mga ilog, yung maitim at hindi po gumagalaw, mabaho at may mga basura. Hindi po ganoon ang Holy Spirit. Sabi, this is fresh. Ibig sabihin ito'y bago at pure. Nagbibigay buhay, life-giving water that refresh everything. It touch lahat po ng mahawakan, masamahan ng Holy Spirit, nagbabago ang buhay. Sapagkat ito ay bago, ito ay puro, ito ay nagbibigay buhay. Amen. Lahat po tayo ay binago ng Diyos. Amen. Yung dating old ways po natin, wala na yun. Binago na tayo ng Diyos at ngayon ay mabait na tayo. Walang marites na sa atin, wala nang matampuhin. Amen. Wala nang matampuhin, wala nang magagalitin, wala nang palamura. Amen. Naniniwala ako, lahat tayo ay binago na through the power of the Holy Spirit. Amen. So, sabi rito, many people today, next slide please, many people today are drinking from broken system. Sa balon po, wells, not flowing rivers. Ito po hindi nagpo-flow, hindi po siya gumagalaw. Ibig sabihin, may tubig nga, pero hindi siya gumagalaw, hindi siya flowing rivers, hindi siya umaanod. So nakita po natin dito, ang mga temporary na mga bagay, ito po yung success but not is never satisfied. Yes, may mga successful people na hindi po sila satisfied at alam natin, marami silang pera pero nagpapakamatay sila. There are yung fame nila pero hindi po sila nagpapakamatay, nagbibigti. Kinikitin nila ka ng buhay. Relationship but they disappointed. Marami naghihiwalay, maraming relasyon sa mag-asawa naghihiwalay. Pleasure but it fades, nagpe-fades po yan. Money but it doesn't bring peace. Akala natin pag marami kang pera, okay na ang buhay natin. Achievements but they leave you empty. Marami po hindi po satisfied sa kanilang achievements. So ito pong mga success, relationship, pleasure, money, achievements, ito po ay tinatawag na mga temporary. Sabi nga sa Biblia, sa Book of Job, hubad tayong lumabas dito sa mundo, hubad din tayong babalik sa Diyos. Ibig sabihin, wala tayong babaunin. Kaya napakaganda, yakapin natin ang banal na espiritu, yakapin po natin ang the name Jesus, sapagkat siya lamang ang magsasatisfied sa lahat ng kauhawan, kagutuman po natin. Sapagkat siya lang ang nagbibigay ng tama. Amen? Napakaganda na naka-total depend po tayo kay Jesus sa Holy Spirit. At ang Holy Spirit siya ang nagdedicate ng tama. Siya po ang nagsasabi, "O Manny, ito gawin mo, ito tama. Huwag kang dadaan, huwag kang gagawa ng hindi tama." Amen? So nakita natin dito, next slide please. Rivers bring change and remove obstacles. Ito po yung tatawag na mga balakid. Yung balakid. Ano ba yung mga balakid na to? From, tawag dito, from his earnest being will flow rivers of living water. Ito po yung earmost, ibig sabihin kaloob-looban.
Ibig sabihin, sa kaloob-looban nating katawan po, sa ating katawan, doon po umaagos ang tubig. Ibig sabihin ito po ay buhay. Once we accept the Holy Spirit, sabi rito, rivers don't just bring life, they bring change. Yes, Lord. At tayo ay binago. Lahat po tayo ay binago sa 64 participants. Tayo po ay binago ng Diyos. Amen. Lahat po tayo ay binago. Sapagkat kung di tayo binago, amen, alam naman natin, tayo ay hindi makakasama sa paradang tagumpay. Tayo ay babagsak sa dagat-dagatang apoy. Kaya dapat po, alam natin na tayo ay binago na. Amen? Binago na ang ating pananaw, ang ating pag-iisip, binago na ang ating ugali, binago na ang ating ano ba mga bagay na pwede pang baguhin sa atin. Amen? Sabi rito, rivers are powerful forces that reshape landscape, move obstacles, and create a new path. Ito po ay nagbabago ng hugis. Binabago niyang hugis po. Ibig sabihin ito, kung napanood niyo po yung sa news about sa flood control, no? Yung mga riverbanks po doon, yung mga dike, ito po ay nasisira pag hindi po maayos ang gawa, substandard na tawag. Sandali ay nasisira ng tubig. Kaya nga ang tubig na nagpo-flow ay very powerful. Sa ulan lang nga, sa bubong natin, minsan may mga tulo. Ibig sabihin ito, kahit anong pigil ang gawin natin, lulusot ang tubig po. Kahit anong harang gawin natin, siya ay nagpupubiglas na makadaloy. Amen? So nakita natin, yung ginawa po ng Diyos sa atin, nais niya nung tinanggap natin the name Jesus as our Lord and Savior, binago na, dumating ang Holy Spirit sa ating katawan at binago niya ang ating puso, binago niya ang ating isip, binago niya ang ating pananalita, binago niya ang ating galaw. Amen? Ako'y naniniwala, nag-create ang Diyos ng new path sa buhay natin. Amen. Mga bagay na hindi natin kayang gawin, kahit sabihin mo ikaw ay high school graduate, kahit ikaw ay nagkakaroon ka ng promotion sapagkat ikaw ay nakagraduate, kahit na hindi ka nga nakagraduate, mayaman ka pinapayaman ka ng Diyos, binibigyan ka niya ng pagpapala. Amen. Sapagkat yun lang ang nakayanan ng iyong mga magulang. Hindi ka na nakapag-aral. Pero nung tinanggap mo ang ating Panginoon, binago ang ating buhay. Binago ang ating pananaw. Kaya nga, sabi rito, when the Holy moves like river, sabi rito, ganun talaga gumalaw ang ating ang Holy Spirit. Nagmo-move siya like a river, sabi rito. He saturates your soul. Ibig sabihin rito, pinupuspos niya ang ating spirito, ang ating kaluluwa at spirito with this living water. Sabi rito, pinupuspos ng Diyos ang ating kaluluwa, ang ating spirito. Ibig sabihin ito, nasa-satisfied ang bawat isa. Ang bawat mananampalataya, nasa-satisfied, nagkakaroon tayo ng contentment sa bawat bagay na atin nare-receive. Malaki o maliit na pagpapala, tayo po ay nako-content. Amen? Alam ko, lahat po tayo ay nako-content sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Although may mga time na hindi ka pa satisfied, yun, nagdo-work po tayo. Pero ang Diyos ay hindi naman bingi. Ang Diyos ay hindi naman maiksi ang kamay. Pinapahaba niya ang kamay para abutin ka at para masatisfied ka. Sige na nga, Manny, para masatisfied ka, bibigay ko na sa iyo. Ang kulit-kulit mo. Diba? May mga bagay na mga prayer tayo na pinipilit natin na ibigay. May mga time na ayaw ng Diyos. May mga time na madidisgrasya tayo sa isang lugar na gusto natin puntahan. May mga time na hindi binibigay ng Holy Spirit mga bagay na ganon. So nakita natin dito, He picks up and moves things out of their outdated, dead or no longer needed. Mga bagay na hindi nagpapalugod sa Holy Spirit, tinatanggal niya po. Inaalis niya at pinapalitan niya ng bago. Amen? Bago. Ibig sabihin ito, nire-renew ng Diyos, nire-refresh ng Diyos yung mga needed na kailangan po natin. Inaayos po ng Diyos ang mga bagay na napagpalugod sa Kanya. He reshape your life according to God's purpose. Bagong hugis, binabago ka niya. Hindi bagong gupit, hindi bagong ligo.
bagong hugis, ibig sabihin ito, bagong pananaw, bagong pag-iisip, bagong tawag ito, yung pananaw mo ay nag-iiba. May mga time na iba na si Brother Manny, iba na si Brother Siegfried kung magsalita, iba na si Sister Wills kung magsalita. Bakit ganun siya? Sapagkat the Holy Spirit ay inaayos niya ang bawat buhay natin. Our attitude, kung dati ay ganito tayo, nagar tayo, masungit tayo. Si Brother Manny, dati masungit yan sa opisina nila. Talaga naninigaw yan. Nung nasa brokerage firm. Pero binago siya lahat. Inayos niya, naging magalang na. Dati kung ganito magsalita yan, ganito sa mga tauhan niya, ganito magsalita. Pero inayos ng Diyos, babaguhin ka. Amen? At yung pasensya mo, hanggat kayang pahabain, pinapahaba ng Diyos. Amen? Ibig sabihin to, nire-reshape po tayo ng Diyos eh. Inayos tayo. Kaya yung attitude natin, pinapahaba. Yung patient natin, pinapahaba ng Diyos. Ibig sabihin dito, ayusin natin at magpasakop tayo sa banal na Espiritu. Next slide please. The river brings change and removes obstacle. And I will give you a new heart. Sabi rito, and I will give you a new heart. And I will put a new spirit in you. I will take out of a stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. And I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulation. Amen. Amen. Stubborn heart, ibig sabihin ito, matigas ang ulo. Naniniwala ako na sabi dito, ilalagay ng Diyos ang bagong espiritu sa atin para mag-decrease ang ating sa ating pagpalo at mag-careful tayo to obey sa mga kanyang mga regulation, mga alituntunin. Naniniwala ako na sa 66 participants, ito ay ginagawa po natin. Amen? Hindi natin dinidisobey ang ating Panginoon, hindi natin dinidisobey ang Holy Spirit. Kasi Holy Spirit, ang bagal-bagal mo kasi Holy Spirit. Let the time, the perfect plan. Let be God, be God. Yun lang yun eh. Let His plans be His plans. Yun talaga, yun ang plan ng Diyos eh. Sabi ko nga kahit ayaw ng Diyos, ayaw ko na rin. Pag gusto ng Diyos, gusto ko na rin. Yun na lang. Sabi ko, dati nun, tinitwist ko pa yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Pero nung time na nakilala ko ang Diyos, nag-continue ka na ng tama. Ituturo niya kasi yung tamang direction. Minsan may mga detour pa tayo. Marami pa tayong mga pa-segue. May mga shortcut tayong ginagawa. Pero yung tinuturo ng Diyos, ito yung tamang daan eh. Parang si Waze, di ba? Nililigaw tayo. Pero ang Diyos, hindi tayo nililigaw. Amen? Sa 66 participants, nung time na sumunod tayo sa Panginoon, minsan hindi tayo naligaw. Bagkos pinagpala tayo, bagkos binago niya ang ating buhay. Nag-transform sabi dito, the transformation in a believer's life, not self-improvement. It is spirit-empowered change that happens when we truly surrender our lives to Jesus. Malinaw na, when we surrender our lives to Jesus, nagkaroon tayo ng self-improvement. Sapagkat naniwala tayo sa transformation, naniwala tayo sa pinagagawa ni Jesus Christ. Amen? Kaya ang pagsama ng banal na Espiritu, ito po ay tama. Ang sinasabi ng banal na Espiritu, ito po ay tama sa buhay po natin. Amen. Next slide please. From his earmost being will flow rivers living water. Ito po yung tinatawag na kaloob-looban. Hinahalukay talaga niya no? Pati kaloob-looban ng ating katawan, nag-uumapaw. Ang Holy Spirit nag-uumapaw saan? Sa pagpapala, sa pagpapayo,
sa pag-direct ng tama sa atin. Ginaguide niya tayo ng tama. Not all rivers are the same. Marami po, yun nga, yung sinasabi ko, na some are shallow and noisy, others are deep and quiet. So, kung makita po natin may mga ilog po or river na kung saan maingay sila. Ibig sabihin po nun, mababaw. Parang tao rin po. Pag maingay, sabi po ng nanay ko, pag maingay, konti sa kalaman. Yan po yung mga proverbs nung nabubuhay tayo sa proverbs nung panahon ng mga matatanda sa atin. So, wala po sa Biblia yan. So, others are deep and quiet. May mga batis, may mga rivers po na kung saan sila ay tahimik. Pero kung tignan po natin, sila ay malalim. May mga tao po na ganun. At sa bawat churches po natin, nakikilala po natin yung standard ng bawat tao. Amen? At we need to obey them kasi yun talaga ang attitude na meron sila. Yun ang binigay ng Holy Spirit sa buhay nila. Amen? The Holy Spirit moves in different ways at different times depending on how much freedom we allow Him to move in our lives. Napakaganda, no? Sapagkat when we allow the Holy Spirit, maraming kaganapan sa nangyayari sa atin. Madali tayong nakapag-isip ng tama. Amen. Puro tama lang ang binibigay ng Holy Spirit, hindi po siya nagbibigay ng mali. So nakapag-isip po tayo ng tama sa mga araw, mga oras kung kailan po tayo ay malaya. Amen. So ang mahalaga ay ina-allow natin, allow the Holy Spirit na mag-move sa ating mga buhay. Hayaan natin na siya ay hayaan po natin na siya ay gumalaw sa buhay po natin. So the Holy Spirit moves different ways and different times depending how much freedom we allow Him to move in our lives. Marinaw na ang Holy Spirit ay maraming galaw. May matulin, may mabagal na galaw. Pero hayaan lang po natin sapagkat mas matalino sa atin ang Holy Spirit. Amen. Siya nagbibigay sa atin ng wisdom. Siya nagbibigay sa atin ng mga bagay na dapat nating gawin. Amen. Number 3, tayo po number 3. Sabi, there is river whose stream makes glad, city of God. Sabi rito, there's river whose stream makes glad. Sabi rito, ito po ay, sabi rito, nagbibigay ang Diyos ng joyful, life-giving, security, refreshment, and strength. Nakita po natin dito, no? In Psalms chapter 46, verse 4, nakita po natin dito, ano mga binibigay ng ating Diyos? There is a river whose stream makes glad the city of God. In Psalms chapter 46, verse 4, siya po ay nagbibigay ng joyful, siya po ay nagbibigay ng life-giving, amen, nagdudugtong ng buhay, masaya ka. Tapos, security, amen, nagbibigay ng security sa ating pamilya, sa ating mga buhay, iniingatan tayo ng Diyos, nire-repress ng Diyos, at pag may problema tayo, nire-repress tayo ng Diyos. At pag may problema tayo, He will never leave us nor forsake us. Binibigyan tayo ng panibagong strength. Yan po ang Holy Spirit. Kumbaga sa ay kino-comfort tayo. Inaayos po ng Holy Spirit ang bawat balakid sa ating mga buhay. Some rivers flow a single stream. Other branch in multiply stream. Other river multiply stream. So nakita natin dito, may kanya-kanyang galaw ang mga river. So may mga isa at may marami. So nakita natin dito, ang galaw ng Holy Spirit ay iba-iba. So expect na po natin yan sa buhay po natin sapagkat may mga galaw na hindi natin ni-expect. Minsan matulin, minsan mabagal, minsan napakabilis, minsan napakabagal. Minsan inip na inip ka na, pero just wait. Hayaan mo let the Holy Spirit move in our lives. Yun po ang mahalaga. At hindi natin hindi tayo gumagawa ng sarili nating galaw, kundi inaalaw natin ang Holy Spirit sa ating mga buhay. There are different kinds of gifts, but same Spirit distributed them. There are different kinds of service, but the same Lord.
There are different kinds of working, but in all of them, in everyone, is the same God at work. In 1 Corinthians 12:4-6, sabi rito, no, marami ang galaw ng Holy Spirit, maraming criteria o maraming karakter ang Holy Spirit, pero iisa lang, isang Diyos lang, isang galaw, isang gawa lang sa kanila. Although nakita natin dito yung ano ba yung mga gifts of the Holy Spirit, ito po yung wisdom, ito po yung faith, ito po yung healing, ito yung prophecy, yung miraculous power, yung speak in tongues. Nakita po natin dito, no, may mga galaw ang Holy Spirit sa bawat isa sa atin. Huwag na po tayo mamangha sapagkat tinanggap po natin ng Holy Spirit, ibibigyan po tayo ng gifts of the Holy Spirit. Ito po yung wisdom, faith, healing, prophecy, miraculous powers, and speaking of tongues. At ang iba ay nakakaranas na po nito. Amen? Praise God. The Holy Spirit fill us with His power, His gifts, His love. We are called to pour out what we receive unto others. Nakita po natin dito, multiple. Ibig sabihin dito, multiple, marami ang binibigay ng Holy Spirit sa atin. Ito po'y kapangyarihan, power, nagbibigay tayo ng power. Nagbibigay tayo meron siyang binigay niya, yung binigay niya ang kanyang pangyarihan. Dati natakot tayo sa dilim, ngayon di na. Si Brother Manny takot dati sa, minsan ipis nga natakot tayo pero ngayon ay binigyan na tayong kapangyarihan, ipis ka lang. JIL kami. Ipis ka lang sapagkat nasa akin ng Holy Spirit. Daga ka lang. Minsan natakot tayo or His gifts, may mga gifts tayo na kung ano-ano ang binibigay ng Lord. Gifts of healing, pag-pray natin, minsan may mga gumagaling, minsan wait lang tayo. At ang kanyang pag-ibig, niyayakap tayo in times of na-lonely tayo, may mga problema, kino-comfort tayo ng Holy Spirit. And we called out pinupur out niya ang lahat ng atin na receive. Amen? The river of the Holy Spirit doesn't just fill us. It also empower. Ibig sabihin ito, pinapalakas tayo as to do God's work. Gagawin po natin dito, hindi sa pansarili natin gawa, kundi gagawin natin kung ano pinagagawa ng Diyos. Ini-empower tayo, kaya nga nakapag-live group tayo. Sino ba naman tayo, papasok tayo sa loob ng bahay, hindi man tayo kilala at maghahayag tayo ng salita at mananampalataya sila. Amen? Sino ba tayo, paniniwala sila sa atin, bagong kilala lang tayo at mapapasukin tayo sa bahay. Minsan may mga refreshing pa nga May mga bonus pa. Minsan pinapainom ka pa ng juice. Minsan pinapakain na ng tinapay. So, yung mga bagay na yon ay nakita natin, ito ay galaw ng banal na Espiritu. And God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all you need, you will abound in every good work. In 2 Corinthians 9:8, naniniwala tayo, ang Diyos ay punong-puno ng pagpapala sa atin, abundantly, at all times. Lahat po tayo ay ginawa ng Diyos para pagpalain lahat ng mananampalataya. Lahat ng mananampalataya, 67 participants. Amen. So tayong lahat ay once we receive the Holy Spirit na binigay sa atin ng ating Panginoong Hesus, tayo ay abundantly, amen, masagana, abundantly, at all times. Amen. Hindi lang panandalian. At ito'y atin na experience sa every lives ng ating mga buhay. Sa araw-araw na ating pamumuhay, nararanasan natin ang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Sabi rito, sa ating application, receive the river of the Holy Spirit. Amen. Allow the river to flow through you. Live abundant life in the Spirit. Naniniwala tayo, lahat tayo ay na-receive na natin ang tinatawag na river of the Holy Spirit. At inalaw na natin na ang the river to flow through you at tayo ay naniniwala ay nakaka-receive na abundant life in the Spirit. Amen. At maraming salamat Holy Spirit sa ginagawa mo sa amin at pag-guide mo sa amin sa pang-araw-araw habang kami dito ay nandito sa magulo, maingay, polluted na mundo. At narinig namin ang iyong boses. Amen. Maraming salamat sa 67 participant, Lord God, na kung saan ay pinagpapala mo araw-araw. Sabi rito, blessed is the person who does not walk in the counsel of the wicked. Sabi rito, next slide please. Blessed is the person
Next slide please. Blessed is the person who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of the sinner, nor sit in the seat of the scoffers. Sabi rito, yung mga nanunuya sa atin, yung mga wicked, ito ba yung mga masasama? But his delight is law of the Lord, and his law meditate day and night. He will be like a tree planted by stream of water, which yields in the fruits in its season, and its in leaf does not wither, and in whatever he does, he prosper. In Psalms chapter 1. Nabasa po natin dito, no, nakita po natin sa sa Awit chapter 1, yung about sa batis na kung saan ay nakatayo ang mga puno, ang mga halaman, sila po ay masagana, mataba, nagiging mataba sapagkat ito ay nakatayo malapit sa river, malapit sa batis, malapit sa tubig. Sila ay nadidiligan. Ibig sabihin dito, hindi po sila dry, pinagpapala. Ibig sabihin sa ating mga buhay, tayo po ay naka-inline. Sa 67 participants, mapalad tayo sapagkat tayo ay naka-intact sa Holy Spirit, sapagkat tayo ay naka-attach. Ibig sabihin ito sa God. Ibig sabihin tayo ay pinagpapala, tayo ay nadidiligan ng kanyang mga salita, tayo ay nag-guide. Amen. At nakita natin dito, the symbols of the Holy Spirit are meant for us to understand the power, works, and acts of the Holy Spirit in our life. Ngayong araw na ito ay naintindihan natin ang galaw ng Holy Spirit. Kaya sa araw na ito, naniniwala ako, lahat ng tao ay naunawaan ang Holy Spirit, paano ang galaw, paano ang move sa ating mga buhay. Minsan mabagal, minsan mabilis, pero hayaan po nating i-allow ang Holy Spirit sa ating mga buhay. Amen? At siya ang maging owner, siya ang maging manubela ng ating buhay. Amen? Praise God. Tayo po manalangin. Kagalang-galang at minamahal namin Diyos sa mapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Ako ay naniniwala sa 66 participants, Lord God, sa umagang ito. Pinagpala mo ang kanilang mga buhay, pinagpala mo. Maging ako, Panginoon, ang aking pamilya ay pinagpala mo, Lord God. Maraming salamat, Holy Spirit, sa pinaranas mo, pinalam mo sa amin kung paano ka kumilos sa aming mga buhay. Ngayon, Panginoon, hindi na magiging matigas ang ulo ni Brother Manny. Iaalaw ka. Hindi na rin magiging matigas ang ulo ng mga kasamahan niya sa church. Iaalaw ang Holy Spirit na mag-move sa kanilang mga buhay. Lord God, maraming salamat. I-bless mo ang bawat isa sa umagang ito. Naniniwala ako, Lord God, healing upon healing, Lord God, ang mga may mga sakit karamdaman, Lord God, ay gagamutin mo na sa inyong miraculous move. Empower them, Lord God, ng kanyang kalakasan, Lord God, ibabalik mo. Ang promotion, Lord God, sa kanyang trabaho, ang mga walang trabaho, Lord God, ang kanyang mga business ay pagpapalain mo. Lord God, ang panalangin namin higit sa lahat, salvation sa aming mga pamilya, Lord God. Sa mga aming kakilala, aming kapitbahay, Lord God. Naniniwala ako, pagpapalain mo ang bawat isa. Bless your people. In the name of Jesus, amen and amen. Praise God.